Minsan, isang babaeng asong gubat ang nauuhaw at umiinom ng tubig mula sa isang kunda na lawa sa lugar na tinatawag na Radha Kunda, isang lugar na mahal ni Srimati Radharani. Habang payapang umiinom ang asong gubat, lumapit ang ilang batang malilikot at sinimulang hampasin siya ng mga patpat. Dahil sa takot, tumakbo ang asong gubat at nagtago sa isang lungga malapit doon. Ngunit determinado ang mga bata na mahuli siya, kaya't nagsindi sila ng apoy sa harap ng lungga na nag-iwan sa asong gubat na walang paraan upang makatakas. Sa mismong sandaling iyon, napadaan si Srimati Radharani at narinig ang desperadong iyak ng asong gubat. Naantig ang kanyang puso sa habag, kaya't agad siyang nakiusap. Sinabi ni Radharani na kilala sa kanyang walang hanggang kabutihan. Walang sino man ang dapat magdusa sa aking paboritong lugar. Natin mo tukoy sa banal na lugar ng Radha Kunda. Pagkatapos, inutusan ni Radharani ang ilang mga gopi at kanyang mga kaibigang na paalisin ang mga bata at dalhin ang asong gubat sa kanya. Agad na pinalayas ng mga gopi ang mga bata at dinala ang natatakot na asong gubat kay Srimati Radharani. Ang asong gubat na labis at puspos na nagpapasalamat ay bumagsak sa paanan ni Radharani, umiiyak at humihingi ng awa. Naantig sa pagnanasa ng asong gubat, hinimas-himas ni Srimati Radharani ang nilalang at binasbasan ito ng walang hanggang paglilingkod. Tinitiyak na ang proteksyon at pangangalaga sa kanya. Nagpapakita ito ng walang hanggang habag ni Srimati Radharani na kahit na ano pa, ang ating anyo ay talagang poprotektahan niya tayo. Kinikilala na sila rin ay bahagi ng banal na paglikha at karapat-dapat sa kabutihan at respeto ng kapwa. Pantay-pantay lamang tayo ng nilalang ng Panginoon, mga anak, part and parcel ng Supreme Lord. Maaaring iba-iba nga lang ang anyo ng ating katawan. Ngunit, sa loob ng naturang katawan ay isang nagniningning na kaluluwa, nakabahagi ng sanlibutan at kabahagi ng Supreme Lord. Haribol.